At syempre haluan pa natin yan ng pampasipa. Mas masarap kasi pag may sili. Nung mainit na nga pala yung kawali, nilagay ko na pala dito yung mantika. Ngayon naman mag-umpisa na nga pala tayo dito mag-gisa. Inuna ko palang gisa dyan yung mismong sibuyas bago yung mga bawang. Para na sa ganun hindi kagad masunog yung mismong bawang. Ako naman susunod yung mismong sili. Para naman sumabay yung sipa ng anghang. Ngayon naman pagkatapos natin mag-gisa, isusunod naman natin dito yung mga pinalambot nating baboy. Ngayon naman isabay na natin dito yung mga pampalasa tulad ng paminta, pati na rin magic sarap at gumagamit nga rin pala ako neto. Ngayon naman para kumulay yung baboy natin, lagyan natin dito ng toyo. Haluin lang natin to para kumapit yung mismong toyo at kumulay siya. Ngayon naman isunod naman natin dito yung pinakasuka. Siyempre ginamitan ko pala yan ng pineapple. At pa lang natin hanggang sa kumulo siya. Pagkatapos niya para may palo ng tamis, lagyan natin siya ng asukal. Nagkari pala ako ng dalawang sili niya para may palo ng masarap na hanghang. Bali patutuyuin ko lang pala yung sabaw dito para makuha ko yung mismong texture niya. Dahil nga doon sa atin napanood, kailangan talaga na matuyo-tuyo talaga yung mismong pinakasabaw. Ito na nga pala yung mismong on version namin ng adobo na baboy. Grabe, itsura pa lang ito niluto natin. Sigurado naman to, tatawagin mo yung nanay mo para magluto ng ganitong klaseng adobo. Ganito yung klase ng adobo na masarap talaga, yung mismong hindi siya masabaw. Pagkatapos sa haluan po ng mainit na kanin. Ako sigurado naman talaga mapapa-extra rice ka dito sa sarap na ating niluto ngayong araw na to. Tapos yung baboy nga dito